Hindi ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagturo sa ating buhay, liwanag sa dilim at panasa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mababawi kailanpaman. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalan. Magkakagyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalitan sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong umawat sa pagsuyo. Magkakagyas natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. Good morning po. Kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Amen. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang pag-ibig. Ayan po mga kape. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Ito naman po ang lingkod, si Brother Rafi, si Kagaot Paeng, na malapit mula sa inyo ngayong Monday dito sa Ilocos Norte, sa Lawag City, sa Pilipinas, sa Asia. Monday po ng umaga. Magandang madaling araw, magandang umaga. Good morning sa ating po lahat. Salamat sa Diyos. Salamat sa Kanya ngayong bagong umaga, bagong pag-asa, bagong blessing na binigay sa atin. Salamat sa
magandang umaga ulit sa inyo mga kakape. Salamat sa Diyos sa pagbigay niya sa atin ng buhay at saka ng kalusugan, kalakasan. Ngayong oras na to, sa pagbigay niya sa atin ng pahinga sa gabi. Maraming salamat sa Panginoon for this new day and new life na ibinigay sa atin ng Diyos. At salamat sa Panginoon sa paggising natin ng ating pong utak ay gumagana pa ng maayos. Maraming salamat sa Panginoon. Magandang tanghali dyan po sa Hawaii, magandang hapon dyan po sa Canada, magandang gabi dyan po sa England, dyan sa Kent, sa Sunderland, pati na rin po dyan sa Switzerland, sa Norway, sa Spain. Maraming salamat sa Panginoon for your time. At magandang madaling araw at hating gabi dyan po sa Saudi Arabia, sa KSA at saka sa Middle East, sa UAE. Ayan po, magandang oras. Sana pagpalain kayo at bigyan kayo ng kapayapaan ng Diyos habang tayo ay inaabot ng ating pong programa. Ito po mga kakape at salamat sa inyo sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong programa na kung saan dito tayo makakapulot ng mga usapin o aralin na nakakatulong po sa ating pong buhay spiritual. Hindi lang po yun, pagkakaroon ng idea kung paano harapin ang mga bagong umaga na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ayan, pag-ibig pa rin, nasa buwan pa rin tayo mga kakape na tinatawag na Love Month o kaya February. Okay, dahil nga po ito po ay napakatinding usapin, napakaraming mga nangyaring hindi tama at nabibigyan ng maling kahulugan ang pag-ibig. At ito po ay isang review at isang paalala sa atin mga kakape na ang pag-ibig po ay hindi dapat isang linggo lamang. Ayan. Ang pag-ibig po mga kakape ay hindi lang po yung para sa mga taong gusto lang natin. Bakos ang pag-ibig ay dapat nating ipadama sa lahat ng tao sa ating paligid. Lalong-lalo na sa ating pong pamilya. Ayan po. And don't forget mga kape, ang pag-ibig po ay siya sanang maghahari sa bawat puso ng pag-ibig na binigay ng Diyos bilang isang pinaka magandang huwaran when it comes to love or pag-ibig. Na sana ang pagmamahal ng Diyos ay mapapasa atin at may share din natin sa mga kasama natin sa buhay at sa mga kapiling natin, sa mga kapitbahay at sa lahat ng tao. Ayan po, magandang umaga. Good morning, Jonathan Bumalag. Maraming salamat po. Sir Jonathan Bumalag, sa inyong pong pagsama ngayong umagang ito. Kay Ma'am Marilyn Ancheta Seredon, maraming salamat po ma'am. Ang isa sa mga pinakamasipag. Siyempre masisipag naman lahat tayo. Pero isa sa mga pinakamasipag, si Ma'am Marilyn Ancheta Seredon, dahil nga umaga yan, tatrabaho rin yan. Maraming salamat po. At saka kay Uncle Arnel Valeriano sa kanyang pong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa atin. Mula sa pulpan nung umpisa, nandyan na po siya kasama natin. And of course sa kanyang pong asawa, si Auntie Elena Valeriano. Good morning po. At saka sa Pinili, from Pinili, si Ma'am Telma Harap Palconet nila. Good morning po sa inyo. Maraming salamat. Ayan. At saka kay Michelle Ranada. Ayan po. At panalangin din po natin ang pamilya ni Michelle Ranada mga kape. Nag-PM lang po siya sa akin kagabi. Hapon. Kailangan po natin silang panalangin ng kanyang pamilya. Ayan po. Maraming salamat. Kay Ray Alonso, magandang umaga po. Manong Ray Alonso, good morning. God bless you po. At saka kay David Ascension Maningos Jr. sa Pasig City. And of course kay Rosalie Abero Maningas, kay Meredith Maningas, kay Manang Merling. Maraming salamat sa inyo laging pagsubaybay at pagsama sa Morning Coffee Devotion. Good morning Pastor and everyone. Thank you for giving us a chance to follow you on FB. Thank you for all your unending prayers. Keep safe always. Maraming salamat Ma'am Marilyn Ancheta Seredon. McCarthy Arellano. Good morning McCarthy.
Arellano Einstein, maraming salamat for your time and for joining us. Salamat. Rogelio Alonso Reyes na Ibangal daw yung dito Hawaii. Manong of course kay Manang Kulya. Ayan po. Ma'am Lisa De La Rosa Soniga, maraming salamat po dyan sa from Hawaii. Maraming salamat po ma'am. God bless you with your family. And of course kay Meredith Malingas, kay Carlita Bartolome, magandang umaga po sa inyo. Kay Engineer Mildred Alonso Ramos, kay Engineer Rolly Ramos, sa ating pupunong barangay, Kapitan Jerry Corpus Alonso, and of course kay Ma'am Anita Domingo Alonso, kay Auntie Elsie Tapawan, kay Auntie Adaling, kay Manang Minda na kasama nila. Ayan po, maraming salamat. Good morning Pastor Cons, and to everyone, God bless us all from Ma'am Carlita Bartolome. Ma'am Imelda Marcos Pagoyo is in the house. Maraming salamat po Ma'am Imelda sa palaging pagsubaybay at pagsama sa Morning Coffee Devotion. And of course kay Ma'am Juan Reynon, kay Michael, sa lahat ng mga kasama natin dyan sa inyo nakikinig. Maraming salamat. Good morning po Manang Kasin Linda Gawad. And of course nakikinig ngayon si Delberto Caniete Jr. Magandang umaga sa iyo. Kung meron ka ng espaso, i-click mo lang yan, Jong, makita kita mamaya rito. Okay, maraming salamat from kay Dante Asuncion din. Maraming salamat Sir Dante, God bless you. Brenda Rosales, good morning po Tito Rap and to all kakape, good morning also. Judy Rosales, magandang umaga from Kabungaan A. Ayan, Brenda and Judy. Manang Louis Respicio, Charles Pon Respicio, magandang umaga po sa inyo. Salamat po. And of course dyan sa Hawaii, Princess Lagua Marcos. Yan. Si Princess Lagua Marcos, one of the young people whom we are ministering to way back siguro 15 to 20 years ago dito po sa Bulangon. And she's now there at in Hawaii. Ayan po. So maraming salamat Princess Lagua Marcos for joining us and for staying with us online, live on FB. At salamat sa laging pagsubaybay. Okay, kay Brother Rex also. Kay Brother Rex na hindi nakaka-join ng live pero sinabi sa akin kagabi, kahapon, na lagi siyang nanonood pero sa late nga lang. Yung mga replay lang natin. Okay, so bago po tayo dumako sa ating pong pag-aaralan ngayon patungkol po sa pag-ibig ulit. Ayan, pag-ibig pa rin, pag-ibig na naman. Atin pong ilapit sa Panginoon ang araw na ito, ang oras na to, para siya po ang mangibabaw, ang magtuturo at siya magtuturo sa atin. Tayo po yung manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa aming pong mga nagawang kasalanan. Maraming salamat po sa inyo pong biyaya sa aming pong buhay. Maraming salamat sa kalakasan, sa buhay, sa kalusugan. Maraming salamat po sa mga pagkakataon na ibibigay mo sa amin na kami po makalapit sa inyo. Opo, sa lahat po ng aming po mga naisip na hindi tama, sa mga nasabi namin na masama, sa mga galaw at gawain po namin na hindi po kaaya-aya sa inyong harapan, patawarin po ninyo kami. Maraming salamat po sa mga kaibigan, sa mga kilala na kasama namin ngayon, worshiping you at this time, at handa na makinig sa inyong salita. Now Lord, I am begging you to please bless us all. Kung naman po ang aming pong mga pasanin, karamdaman, problema, kung naman po ang aming karga-karga ng mga responsibilidad na kailangan gawin at dapat matapos, mga proyekto, trabaho,
At lahat po, Panginoon, ng mga bagay-bagay na nakapila o nakalinya sa aming harapan na dapat namin gawin at tapusin. We are begging you, Lord, to please give us your mercy na sa pagkakataong ito na siya ang magpapaalala sa amin na lalo kaming lalapit sa inyo o lumapit sa inyo. Dahil ang sabi niyo, Panginoon, casting all your cares upon you. We need to cast everything, all our cares to you, for you cared for us. You cared for us. Maraming salamat po. Salamat din sa pangako niyo sa amin that you will never leave us nor forsake us. Despite of this pandemic, we thank you very much for sustaining our lives. Opo, maraming salamat po. At hanggang ngayon, nandito pa kami, malakas. At alam po namin na meron pong dahilan ng lahat ng ito. You want us to do your will. Kung ano po ang inyong kalooban sa amin, kami po ay inyong gabayan na matapos o magawa namin ang mga ito. Maraming salamat po. Bless each every one of us, Lord, and even, Lord, sa mga dinadalangin namin sa inyo, ng mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kakilala, na kailangan po ng lunas o kagalingan sa kanilang pong sakit. Katulad po ni Sir Nemesio Alipi Jr., please continue to work in his life sa kanyang pong pag-recover ng madalian. At kay Janelle Sharp, i-provide mo rin po ang kanilang mga kailangan and even bless their families. Kay Ma'am Evangeline Bendia, kay Natalie Cheng, Ma'am Trinidad Cabigon, Ma'am Geraldine Manuel, Sir Alcaraz, Sir Ernesto Jose. Patuloy din kayo magtrabaho, Panginoon, sa buhay ni LD Alonso, Siki Alonso, Manong Ilyong Asuncion, Rafael Ragasa, kay Auntie Marilyn Raca Alonso, kay Uncle Sammy. Ganun, Panginoon, we pray for Sir Benz Alpaparacarla sa patuloy niyang paggaling, and even grabe karami, Sister Marjorie, sa kanyang pong operation na maging successful po. At pagalingin mo po, Panginoon, at palakasin at i-provide ang kailangan po even her family. Maraming salamat po. Nilapit din po namin, Panginoong Jesus, si Ate Ereli Laborte, sa patuloy niyong paggaling sa kanya. And even, Lord, sa aming pong mga kaibigan, kamag-anak, mga partner sa buhay na kailangan po, Panginoon, ng kagalingan. That you may please, Lord, continue to heal them, strengthen them. Opo, Panginoon. Nilapit din po namin sa Panginoon si Christine Enilaw sa kanyang pong training. Again, Lord, that you may please strengthen her with her group. And please provide comfort and provide also financially for her schooling. Ganun din po, Panginoon, sa kanilang pong pamilya. At sa mga kasama namin dito, Panginoon, na nangailangan po ng encouragement. Though they are struggling, may problema sila sa kanilang asawa, may problema sa pamilya, dinadalangin namin sa inyo that you may please, Lord, protect them, and please, Lord, have mercy on them, na lahat po ng kanilang pong problema na hinaharap ngayon, that this everything will be okay. Hindi po silang tulungan, palakasin ang kanilang loob o kalooban. Encourage them, Panginoon, because this life on earth has full marami pong mga pagsubok, Panginoon. Marami pong mga dumarating sa aming pong buhay at darating pa. But Lord, help us to have that grateful spirit
na kahit na ganito alam po namin na pinapahintulutan niyo ito para po sa aming ikabubuti. Para po kami ay matuto at para kami po ay inyong pagpalain at turuan niyo po kami, Panginoon, how we react to these things. Maraming salamat po, and please Lord bless and protect and heal those who are infected with the virus, the COVID-19. Sama na niyan po sa mga quarantine, sa mga naka-quarantine po, sa mga nandiyan po sa mga isolation areas. We pray that you may please protect them and please Lord strengthen them and heal them also. Ilahin mo rin sila, Panginoon, sa hawa ng sakit na ito. And even Lord, sa mga frontliners, mga doctors, mga nurses, medical staff, mga PNPs, AFPs, lahat po, Panginoon, even the barangay officials. At you please continue to bless them and strengthen them, lalo-lalo na sa pagharap po sa kalaban na hindi po namin nakikita. At you may please help us, Lord, strengthen us, palakasin mo po ang aming mga immune systems, na sa ganoon hindi po kami maapektuhan o mahawa ng sakit na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Please bless our government. Give wisdom and good health to our President, down to our Governor, hanggang po sa aming City Mayor. Sa lahat po ng mga komunidad na nasaan kami ngayon, we pray that you may please strengthen us and encourage and bless the officials around us, that they may have that also heart to serve and fear of the Lord. Nasa ganon, Panginoon, magkaroon po kami, Panginoon, ng mapayapa at matahimik, maayos na lugar. Maraming salamat po. Muli, kami po ay nagpapasalamat sa mga nanonood at mga nakikinig, that you please bless them. Alam niyo po, kilala po niyo sila, kung ano po ang kanilang mga kahilingan. We pray, Lord, that you may please listen to them and answer their prayers. Maraming salamat po. Please teach us now. In Jesus Christ's name, amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon po, mag-comment na po kayo at dadapo na po tayo sa ating pong pag-usapan ngayong umagang ito. And of course, today is February 22, o Tridos, 2021. 02/22/2021. Ayan po ang ating pong petsa. Lunes, alas 5:53. Ayan po ang ating pong oras. At muli, peace be with you all. God bless you. Na sana ang umaga ito o ang oras na to na kayo po ay inabot o abutin ang ating programa. Ano man po ang iyong mga daladalang problema ngayon, that God will help you and encourage you na sa lahat po niyan ay darating at lilipas din, nakasama natin siya. At remember, wag po natin suluhin ang ating mga problema. Nandyan pa ang Diyos, kasama natin siya. Ilaan, ibigay, ilapag sa kanyang harapan ang ating pong mga hinaharap na problema. At siya ang tutulong sa atin. Tandaan natin yan. Manalig po tayo sa kanyang manampalataya. God knows. Since He is the one who allowed that to come to your life, siya rin po ang tutulong sa atin para malagpasan po natin ang mga problema natin ngayon. Yan. Kaya we have always the reason to smile. We have always the reason to rejoice because He told us to give thanks in everything and to rejoice. And again, sabi ng Panginoon, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Kaya meron po tayong palaging dahilan upang umiti at magsaya dahil alam natin hindi niya tayo pababayaan. Salamat sa Kanya. Diba? Tayo ay humihinga pa. So, salamat sa Panginoon. Okay, pag-ibig. Love. Ayan po. Sa mga nauna na mga kasama natin, I mean, yung mga sumusubaybay sa ating pong programa, we talk about this before. But since marami pa rin tayong mga
kaaway. Ayan. Marami pa rin ako nakikita sa mga Facebook wall na dumadaan sa ating wall na mayroon pa rin mga hinanakit, may mga problema sa manaloob. At ano nga ba ang problema? Bakit ganon? Gumagawa ka na ng kabutihan, nandyan pa rin ang mga kaaway. And minsan napupuno po tayo at tayo ay nagre-retaliate o kaya ay naghihiganti ang mga kakape. At siguro sinasabi natin, it is normal for humans to react. Totoo po yan. Pero the thing that hold us, or the thing that will motivate us, and the thing that will drive us, ay ang pag-ibig ng Diyos. If we will just allow the love of God flow in our hearts, ito po ang ating pong maipapasa at maipapakita sa iba. At yung tunay na pag-ibig na pinag-usapan mga kakape ay yung tunay na meron ding tinatawag na pagpapatawad. Yan po yun. Dahil kung mahal mo ang isang tao ng tunay, nandyan na rin po kalakip nito ang pagpapatawad sa kanilang pong mga nagawa sa atin. Ayan po. So, pag-ibig. Ay, pag-ibig. Sabi nga. Pag pumasok sa puso ay maligalig. Ayan. May iba't ibang klaseng pag-ibig eh. Noon nga, tinanong ko, what is love? Define love. O, diba? Isa-isa kayo. Isa-isa sa mga nag-react noon, nag-comment. Sinabi ang ibig sabihin o kahulugan ng pag-ibig ayon sa kanilang pagkaalam, ayon sa kanilang pagkaintindi. Pero kung tatanungin ko ulit kayo ngayon, ano sa palagay nyo ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? Merong isang linggong pag-ibig, yan. Merong pag-ibig na makapangyarihan, na sinasabi nila. Sa Ilocano, sabi nga love is ayat according to mayat. Ayan. Ano pa? Pag-ibig na makapangyarihan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Dito yung katagang ito, yung sentence na ito, marami na napahamak dito Ipinaglalaban ang maling pag-ibig. Yan. Mali po yun talaga. Mali na nga, paglaban mo pa Siguro hindi na pag-ibig yun. Pag ganon. Pero ang pag-ibig mga kape, na gusto ng Diyos na ipaalam sa atin at ipadama din natin sa kapwa, ay makukuha ito sa aklat ng 1 Corinthians chapter 13. Pero tingnan natin. Alamin natin ang sinasabi nito. Dito sa Biblia mga kakape, there are 286 verses. Take note of that. 286 verses in the Bible that has that word love. Okay, that word love was mentioned. Tapos meron pang 25 na ginamit ang salitang charity. Okay? Pag sinabi natin charity, yun din po ang isa sa mga salita na tumutukoy sa pag-ibig. So, love and charity. Pareho lang po yun. So, 311 po lahat. So, 311. 311 verses in the Bible na meron pong salitang tumutukoy sa pag-ibig. Napagpapakita na napakahalaga nito. Napakahalaga ang pag-ibig. In 1 Corinthians chapter 13 verse 1, babasahin ko po sa inyo ang buong kapitulo. Pakinggan po natin mabuti mga kape. Let us try to compare or check if our love is based on the love
that God wants us to have. Okay? Tingnan natin kung yung pagmamahal natin, yung pag-ibig na sinasabi natin ay naka-base dito sa pag-ibig na sinasabi ng banal na kasulatan. So itong sinasabi, though I speak with tongues, ulitin ko po, parang tongues yung sinabi ko. Though I speak with tongues of men and of angels, and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Okay, ang sinasabi ito, kahit daw ako ay magsasalita ng mga dialect ng mga angels, kahit ako ay magsasalita ng mga salita ng mga anghel, pero pag wala akong pag-ibig, kung wala ang pag-ibig sa akin, para akong tumutunog, ang tunog ko ay parang mga tinkling cymbals, parang mga sounding brass. Alam mo yung tinkling cymbal na yan, yung masakit sa tenga, yung ginagamit ng mga mahilig sa mga drums, yung mga drummers, yung lata na kanilang pong yung hinahataw nilang lata na bilog, yung brass, ayun po, masakit sa tenga. So kahit na tayo po, ang sabi rito, kahit daw po ang ating pananalita, ang ating salita ay katulad ng lengguwahe ng mga anghel, kung walang pag-ibig sa akin, masakit pa rin sa tenga na pakinggan. Parang ganon. And though I have the gift of prophecy, kahit taglay ko na malaman ang kasalukuyang o yung hinaharap na mangyayari, though I know and how to predict the things na mangyayari, at kahit na maintindihan ko lahat ng misteryo, at kahit magkaroon ako ng lahat ng kaalaman, at kahit magkaroon ako ng pananampalataya, at kahit na yung bundok ay kausapin ko at siya ay aalis, at ang sabi rito, kung wala akong pag-ibig, wala akong kwenta. Diba? Wala lahat ng ito, kahit gaano ako kagaling, kahit gaano ako makapangyarihan, kahit na ganun ako kalakas, at ganun ang aking kaalaman at pagkaintindi sa lahat ng misteryo na nangyayari, kung walang pag-ibig sa akin, wala. I am nothing, sinabi dito. Verse 3, and though I bestow all my goods to feed the poor, kahit ibigay ko lahat ng aking pag-aari, ari-arian, sa lahat po ng aking kayamanan, ganyan. Kahit na ibigay ko lahat ng aking kayamanan, at pakainin ang mga mahirap, o to feed the poor, di ba? And though I give my body to be burned, kahit na ipusta ko, kahit na ilaan ko, kahit na isakripisyo ko ang aking pong buhay, pero pag walang pagmamahal, wala akong makukuha, wala akong mapapakinabangan, sa Ilocano, awan magangganad ko. Ayan. Kahit na pala ibigay mo yung sarili mo, dahil minsan ganun sinasabi ng lalaki sa babae, ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Na ganun talaga ang gusto ng Panginoon na ibigay natin sa kapwa, lalo-lalo sa ating asawa. That you are ready to die for them. But sometimes we are saying those words, sinasabi natin yung mga katagang iyon para lang ma-impress ang isang tao. But within in our hearts, okay, fuera de los pelos, meron pong mga ganon na magaling magsalita, pero hanggang sa salita lamang, wala po sa puso. Yun po ang sinasabi rito, na kahit ibigay ko ang aking pong buhay para isakripisyo para sa aking minamahal na sinasabi, kung walang pag-ibig sa iyo na tunay, walang pakinabang ang lahat ng ito. Matindi. Verse 4,
Charity suffereth long. O, ano ibig sabihin nun? Mapagtiis, nakapaghihintay, at hindi nagmamadali. Ang pag-ibig, hindi po nagmamadali. Ang sabi nga nila, rust never sleep. So, ang tunay na pag-ibig, nakapaghihintay, may pasensya, okay? Mapagmatiis. Yan po ang tunay na pag-ibig. Hindi natin may papakita ang tunay na pag-ibig kung sa oras lamang na 15 minutes na paghihintay ay umalis ka na, hindi ka nakapaghintay. Nako. Mahal ko, makikita tayo sa ganitong oras magdi-date tayo. Dahil nalit lang na 5 minuto, galit na. Di ba? Walang pasensya. Hindi po tama yung ganon. Hindi po ganon ang pag-ibig na tinutukoy dito. So, dito po natin ibase yung ating pong pag-ibig kung tunay nga ba. And if our love that we have ay umaayon sa definasyon ng 1 Corinthians 13. Okay? Ito po ang sinasabi. And charity is kind. Mabait, mabuti ang pag-ibig. Charity envieth not. Hindi sakim o mainggitin. Hindi selosa. Hindi mapaghinagpis. Hindi mapagpanibugho. Ayan, grabe yung mga Tagalog word na yun. Hindi mapanibughuin. Okay? Hindi siya sakim o mainggitin. Yun po ang charity na sinasabi. Charity vaunteth not itself. Hindi siya mapagpaimbabaw. Okay? Hindi siya mapagpaimbabaw. Ang pag-ibig ay hindi mapagpaimbabaw. It is not pop up. Hindi po mayabang. Hindi po mayabang. Ang pag-ibig ay hindi mayabang. Sasabihin mo, susungkitin ko ang buwan at mga bituin para sa'yo. O, di ba? Bira. Ganyan tayo minsan mayabang when it comes to pag-ibig. Di ba? Niyayabangan natin yung mga gusto nating impress. So, pagpatuloy natin. Do not behave itself unseemly. Okay? Ang pag-ibig ay patas. Walang kinikilingan. Okay? Sige. Seeketh not her own. Hindi makasarili. Ang pag-ibig ay hindi makasarili. Ayun po sa definasyon ng 1 Corinthians 13. Okay? So, tuloy natin. It is not easily provoked. Hindi madaling magalit. Ang pag-ibig, kung totoong may pag-ibig sa iyo, hindi ganun kadali na mainis o magalit. Okay? Okay, sige, pagpatuloy natin. Thinketh no evil. Love or charity thinketh no evil. Hindi nag-iisip ng masama. Hindi rin nagpaplano ng masama, na masamang gawa. Okay? Pagbigyan natin to, merong sabi Yeah. Good morning everyone. Yes, love makes the world go round. And God Almighty is the provider. Okay, napaganda na sinabi ni Ma'am Juan. Maraming salamat, Ma'am Juan. Napansin ko lang kasi. Okay. So if you can give a statement or definition of love, sige. Pwede po kayong magbigay ng inyong pong idea o pagkakaintindi tungkol po sa love. Okay? Sabi, February pa rin tayo Okay? So, pagpatuloy natin. So, ang pag-ibig po ay hindi madaling magalit at hindi rin po nag-iisip o nagpaplano ng masamang gawa. Okay? Rejoiceth not in iniquity. Hindi natutuwa sa masasama. Okay? Ang pag-ibig daw hindi natutuwa sa mga masasama. Okay? But rejoiceth in truth. Siya ay naggagalak at masaya sa katotohanan.
Okay? Dapat ganun eh. Dapat ganun meron sa atin. Beareth all things. Kinakaya lahat o pinapasan lahat. Beareth all things. Believeth all things. Madaling maniwala. Pero ayon sa paniniwala na kung saan nandun yung tiwala. Okay? Hopeth all things. Umaasa sa mga bagay-bagay. Endureth all things. Tinitiis ang lahat-lahat. Charity never faileth. Hindi po kailanman mabibigo o masasawi ang pag-ibig na totoo. Okay? Bakit? Umibig naman ako sa Kanya. Hindi naman niya ako inibig. Hindi naman niya binalik ang pagmamahal na ibinigay ko sa Kanya. So, ang tunay na pag-ibig, ganito po yun. Ang pag-ibig ay yung pagpapadama nito na walang hinihinging kapalit. Yun po yun. That's why ang tunay na pag-ibig hindi po kailanman nabibigo at nasasawi. Nasasawi lang po tayo dahil meron po tayong expectation na pag gumawa tayo ng kabutihan sa kanila, dapat suklihan din nila at ibalik din nila yung kabutihan, yung pagmamahal na ibinibigay natin sa kanila. Hindi po ganun ang pagka-explain dito sa 1 Corinthians 13. Ang sinasabi po rito, kung umibig ka, umibig ka. Huwag kang maghintay ng kapalit. Okay? Hindi nasasawi. But whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, we prophesy in part. Okay? But when the which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Okay. So, ang sabi po rito, and now abideth faith, hope, and charity. These three. But the greatest of these is charity. Ang sinasabi rito, mga kape, kung meron kang pananampalataya, at meron kang tinatawag na pag-asa, at meron kang pag-ibig, sa pananampalataya, sa pag-asa, ay nga sabi natin, yung napag-usapan natin, my faith is my hope, at mayroon tayong natawag na love, sa tatlong matitinding salitang ito, sa tatlong matitinding paksa na ito, ang sabi rito, but the greatest of these is charity. Love. Okay. Love is the greatest of these three. Kung ang pagmamahal natin ay nakabase sa standard o pamantayan ng kapitulong ating nabasa at napag-aralan sa 1 Corinthians chapter 13, hindi po tayo magsisisi tulad ng karamihan na sawing-sawi o bigong-bigo sa pag-ibig. Dahil ang totoong pagmamahal, na banggit ko na to kanina sa inyo mga kape, hindi nanghihingi ng kapalit. Hindi katulad ng bagong magkasintahan, nanligaw yung lalaki, sinagot ng babae, tapos sabi ng lalaki, tara, check-in tayo. Ayan, dire-diretsahan po tayo. Nana, ada tao, siya makitaan. Sandi lang may tao. Sandali lang po ah. Ngayon, tawag. Oras po natin 6:15. Ayan, meron na tayong bisita. Anyway, salamat mga kakape. So, patuloy natin. Saan na ba tayo? Ayun, katulad nun. Bagong-bago pa silang magkasintahan. May hinihinga na agad yung lalaki. Nako.
Mali-mali po ito, mga kape. Kaya kayo mga kababaihan, naku, mag-isip-isip kayo. Opo, bago kayo umiyak ng todo-todo. Ang pag-ibig at totoong pag-ibig na kapaghihintay. At walang hinihinging kapalit. Yun po yung pag-ibig, mga kape. Okay, ano ba ang tinuturo ng banal na kasulatan tungkol dito? At sino dapat ang ating mamahalin? Unang-una sa lahat, ang unang ating pagpapadamaan ng pag-ibig ay walang iba kundi ang Diyos. Okay? So, klaro po ito. Alam po natin yan, mga kape. So, ang Diyos, unang-una sa lahat, dapat ang pag-ibig natin ay ilaan natin sa Diyos. Ang ating pong puso, ang ating pong pagmamahal, ay dapat natin nilalaan sa Diyos. Sa Mark chapter 12 verse 30 ang sinasabi, "And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart." Grabe ito. Buong puso, buong kaluluwa, pag-iisip, lakas. Ito ang sinasabi ng Diyos. And this is the first commandment. To love God with our all. Yan po ang gusto ng Diyos, mga kape. And let us love our neighbors as we love ourselves. So kung tinignan natin, yung pag-ibig na nasa sa atin ay hindi dapat nakatuon sa isang tao lamang, sa isang pamilya lamang, sa isang grupo lamang. It should be all. Okay? Alam naman natin yun eh. Yung pag-ibig na sinasabi natin dito. It should be done always. Hindi lang po February. Hindi lang po isang linggo. Hindi lang po isang gabi lang. Hindi po dapat ganoon. Isa-isahin po natin. Ang sabi ng Diyos dito sa 1 John chapter 4 verse 7. Ito po ang isang kautusan o utos ng Diyos na sinasabi sa atin. 1 John chapter 4 verse 7. Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. And he that loveth not, knoweth not God. Bakit? God is love. Kung hindi ka marunong umibig, hindi mo rin kilala, hindi mo rin alam, hindi mo rin masasabi na mahal mo ang Diyos. Dahil ang Diyos po ay pag-ibig. Siya po ang pag-ibig. And that's why when we love someone, we are showing and sharing the love of God na napasa atin. So, ganun dapat purong pagmamahal. At ang kautusan dito, ang sabi ng Diyos, love one another. Wala pong exempted doon. Ang pagmamahal na ito ay dapat magpatuloy at walang katapusan. Dito sa Hebrews chapter 13 verse 1, let brotherly love continue. That is what we call brotherly love. Yung katulad ng pagmamahal mo sa kapwa, sa kapatid, ay dapat ito ay naipapapadama sa ating mga kapitbahay at sa lahat ng mga tao o ng ating kapwa. At ang sabi rito, continue, nagpapatuloy, walang katapusan, walang limitasyon. Yan po dapat ang ating pong nasa puso. When we say we love them, we must show it by what we call consistently and continuously loving them. Yun po ang gusto ng Diyos. Mga kakape, napakatindi nito. Okay? Sino pa nga ba ang dapat nating mahalin? Nabanggit natin kahapon yan. Ang tanong, meron ka pa rin bang kaaway? Bakit hanggang ngayon bitter ka pa rin? What makes you bitter? Because of the characters or because of the attitude of our fellow? Kapatid, kung tunay at gusto mong may padama ang tunay na pag-ibig na sa iyo, na galing sa Diyos, i-review mo ulit, i-review pa natin ulit yung 1 Corinthians chapter 13. Love is kind, love is patient. O, diba?
does not provoke. Hindi po siya nagiganti, hindi siya nag-iisip ng masama laban sa isang kapwa, at marami pang iba. And love can wait. Okay? Love can endure everything. Pagmamahal yan eh. Yan ang gusto ng Diyos. Can you imagine how God loved us so much when Jesus Christ came? Lahat-lahat ginawa sa Kanya. Ginawa siyang masama. Ginawa siyang katuwa-tuwa. Pinagkatuwaan lang nila ang Panginoong Kristo. Binastos nila. Lahat ginawa sa Kanya na hindi natin hindi po natin pwedeng sabihin na ang ginawa nila kay Kristo ay ganoon na rin ang ginagawa nila sa atin ngayon. We cannot compare that. We cannot endure yung ginawa ng Panginoong Kristo. Pero yung ginawa nila sa Panginoong Kristo, pinapakita niya sa atin yung purong pagmamahal sa atin. Dahil hindi siya sumuko para sa ating lahat, para sa ating kaligtasan. Dahil sa kanyang grabeng purong pagmamahal, mga kakape. And ito yung pinakamahirap natin gawin eh. Yung mahalin natin yung ating mga kaaway. Minsan, pag nagalit tayo sa ating mga asawa, parang yung nawala na yung pinag-usapan ng kahapon eh. Na mahal natin ang bawat isa. Mga misis, mga mister dyan. Oh. Noong bago pa lang kayo. Noong nandiligaw pa lang tayo. Walang oras na hindi natin sila iniisip at gusto natin silang makapiling. Tapos ngayon magkasama na tayo. Sa kunting bagay lang away, parang away na ayaw nang magsama ulit. Parang gustong maghiwalay na. Mga minamahal, hindi ganun ang pag-ibig. Hindi ganun ang pag-ibig. Dahil antimano, sinabi ng Diyos, mahalin mo ang kaaway mo. So, mag-asawa kayo. Dahil sa isang bagay, nag-away kayo. At binabanggit niyo pa minsan, I hate you, I hate you, I hate you. Pero hindi pa rin ito magtatapos sa ganun. Dahil ang sabi ng Diyos, kung ang minamahal mo ay naging kaaway mo, meron pa rin tayong dapat gawin o responsibilidad. Dahil ang sabi ng Diyos, mahalin mo ang kaaway mo. So, wala tayong wala tayong lusot. Wala tayong lusot, mga kape. Dahil ang tunay na pag-ibig ay nagpapatawad at hindi na ito uungkatin pa ulit. Ulitin ko, ang tunay na pag-ibig ay ang pagpapatawad na hindi na uungkatin ulit yung kanilang managawa sa iyo. And that is pure love. So if you love, then you forgive. When you forgive, then forget. When you forget, ibig sabihin nun, naka-move on ka na. Mag-move on ka na. And you will soar high and show and share that true love that is in your heart, and you can become a blessing to the people around you because of that love that is reigning in your heart, and that love is from God. Praise the Lord. Okay? But I say unto you, love your enemies. Binanggit na naman natin yan kahapon. Mahalin mo ang mga kaaway mo. Pagpalain mo ang mga nagsusumpa sa iyo. Mga yung sinusumpa ka na sana mamatay ka na sana, sinasabi lang gano'n. Ang sabi ng Diyos, imbes na magalit ka at mag-retaliate ka, pagpalain mo sila. Do good to them that hate you. Gumawa ka, ulit-ulitin natin to, mga kape.
Dahil ito ang pinakamahirap gawin. Gumawa ka ng kabutihan sa mga galit sa'yo. Kahit na, at alam naman natin yun eh. Hindi natin mapagbibigyan lahat ng gusto ng tao. Hindi natin ma-impress ang lahat ng tao. Hindi natin ma-please lahat ng tao. Kahit nga sa mga kapatid natin sa mga tahanan, may ganun di ba? May mga ganun pangyayari. Pero, kagaya ng sinasabi nila, pag gumawa ka ng mabuti, may umaaway pa rin sa'yo. Pag may kunti kang blessing, may naiinggit at nagagalit sa'yo. Kunting angat lang ng buhay, maraming humihila sa'yo. Especially, yung crab mentality na sinasabi. Mga Pinoy, magaling dun eh. Alam niyo ba nang sinasabi ng Diyos na matuwa tayo sa mga natutuwa at makipagdalamhag tayo sa mga nalulungkot. At kung ang isang tao ay pinagpapala ng Diyos, dapat masaya tayo at nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Siya ay nagkaroon ng magandang kotse, malaking bahay, pasalamat ka sa Diyos, at sila ay bine-bless. Kahit wala tayo noon, magpasalamat tayo kasama nila. Let us feel their happiness, their joy as God bless them. Huwag nating haluan ng inggit o tinatawag na masamang inggit. Yung tinatawag sa Ilocano, apal nga dakas. Ang tingin palubos ni Jai, kakabsat, ken gagayem. Makaperdi deta sa lunat, makaperdi tao deta, makaperdi pet aglawlaw mo, kastamat di pamilyam. Dati makod ko na nga, apal nga dakas. Okay? So ituloy tayo. Papatuloy natin. So, ang sabi dito, mamahalin mo sila, ang mga kaaway mo, pagpalain mo ang yung mga nagsusumpa sa iyo. Gumawa ka ng kabutihan sa mga galit sa iyo. Ipanalangin mo yung mga umaabuso sa iyo at nagpapahirap sa iyo. Pero ang panalangin na yan, dapat blessing hindi yung panalangin na gusto sabihin mo, Lord, please patayin mo na siya. Hindi dapat yun. Let us pray for them with our all sa ating pong puso. Mga kape. Katulad ng pagmamahal ng Diyos. Dahil sabi ng Diyos, Romans chapter 5 verse 8, na tayo naging kaaway ng Diyos, pero tayo ay nakipag-ayos pinag-ayos tayo ng Diyos, ni Jesucristo dahil sa ginawa niya. Dahil sa kanyang ginawa, tayo ay nakipag-ayos. Ang Diyos po ay nakipag-ayos sa atin. Maraming salamat sa Diyos. And now, we are His children. Noon, kaaway tayo ng Diyos dahil sa kasalanan. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, sa pagsugo niya sa kanyang bugtong anak, siya ang namatay para sa atin. Siya po ay inilibing at pagkatapos ng 3 araw, siya po ay nabuhay na muli para sa atin. And that's how God loved us so much. Nakapag-reconcile po tayo sa Diyos dahil sa Panginoong Jesucristo. We became the enemies of God because of sin. Pero dahil kay Jesucristo, nakipagkasundo ang Diyos Ama sa atin. Dahil si Kristo ay sinugo ng Diyos upang iligtas tayo mula sa kapahamakan o sa impyerno. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Oo, mahal na mahal tayo ng Diyos sa kabila ng tayo ay kanyang mga away. Dahil kay Kristo pinatawad niya tayo. Opo, papatawarin ka ng Diyos kung lalapit ka sa Kanya at kilalanin siya bilang iyong tagapagligtas. Ngayong umagang ito, sigurado ka na ba na pag ikaw mamamatay, punta ka sa langit? Ang Biblia, sinasabi niya ang ating pong kalagayan na tayo po ay mga makasalanan sa harapan ng Diyos. At dahil sa ating kasalanan, tayo po ay mapaparusahan sa impyerno. And our only hope is Jesus Christ. Tanggapin mo si Jesus na siyang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo at tiyak, ililigtas ka ng Diyos. Would you want to pray with me? Sumunod ka lang sa panalangin nang galing sa puso mo, ng buong
purong-purong pag-ibig na sa sayo. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, ako ay makasalanan at mapapahamak sa impyerno. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking pagkakasala. At sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagdiligtas mo. Salamat sa pag-ibig mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy tayong manalangin. Nakila naming Diyos, bless each every one of us, that this love that we have learned today, baon-baunin po natin yan, namin yan. Dadalhin po namin yan sa lahat po ng aming pupuntahan. Kami po ay mga anak mo na dapat ipadama at ipakita ang tunay na pag-ibig sa lahat ng tao, especially sa aming mga kaaway. Maraming salamat po, Panginoon, for this time. Please help us and please always remind us about this love. And love is our responsibility to others. To love. Panginoon. Maraming salamat po. Bless all the viewers and all the listeners. We thank you for their time, for their love, for their desire to learn more about your word. We thank you very much, Lord. Please protektahan mo sila, protektahan niyo po bawat isa sa kanilang pagtulog, sa kanilang pagtrabaho, sa kanilang pong pagbabiyahe, sa kanilang pong pagharap, sa kanilang business. I pray that you may please strengthen them and please give them wisdom. Lahat po ng kanilang mga ginagawa ay makapagbigay po ng encouragement sa ibang tao as we show our love, your love that we need to impart to others. Panginoon, patuloy po kayo magtrabaho sa buhay ni Jong Delberto Cañete Jr. sa kanyang pong paggaling. Palakasin mo po siya and please bless all of them that are helping him also. And please, Lord, muli sa mga pamilya na nahihirapan, may problema sa asawa, problema sa mga anak, problema financially, I pray, Lord, that you may please comfort them and help them. Na sa lahat po ng bawat isa sa amin, we will have that financial freedom. Maraming salamat po itong mamdalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen. Okay, let us play now the birthday song for the birthday celebrants. Our time now is 6:33. Maraming salamat, mga kakape. Sino ang mga may birthday ngayon? Tinignan natin. Ingat mga kape. Happy birthday kay Claudine Caudimas, kay Larry Rosario Lirio, happy birthday sa iyo. Alana Janine Agudong Abungan, dyan po sa Spain. Matt Gaviran, Karen Conseja Justo, kay Baby Luwadares, kay John Ray Retamal, kay Remigio Ramos, kay Adrian Jos Peralta, Rhea Lisa Barangan, Rebelin Ragasa, Lilibet Chidoro Alonso, kay J. Ann Daranda Asuncion. Happy birthday sa inyong lahat. Ayan. Happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants ngayon. Thank you very much sa lahat po ng mga kapeng kasama natin ngayon. God bless you all. Happy birthday. At salamat sa Panginoon, may mga gumaling ulit dito sa Ilocos Norte. And we have only now 25 active cases COVID-19 dito sa Ilocos Norte. 25 na lang po. Maraming salamat sa Panginoon. Happy birthday. Ayan. Yes, thank you very much sa Ma'am Michelle Granada. Salamat. Sir Renato Domingo, ingat po kayo palagi. Manong Edwin Nagkawili, Marin Castillo Alonso Ipag, salamat. Manang Mirna Munoz, Manang Margie Aglipay, thank you very much cousin for joining us live. Cousin Jeff Alonso, maraming salamat. Deborah Pedro Valdivino, maraming salamat ma'am. Good morning kakape, Cultural Preacher. Love one another. Salamat. And this time is brought to you by
Alkaline Vitamin C. Ayan, 6:35 a.m. po. Alkaline Vitamin C, try niyo po ito. Just contact Ma'am Deborah Pedro Valdivino. Pwede nyo take kahit walang laman tiyan. Proven na po ito. Okay, Alkaline Vitamin C, try nyo po. Maganda po ito para sa inyo. Lalo na ngayon, may COVID-19. Okay, salamat. Nilo Luis, maraming salamat po. Sonny Boy, Bagay Delere, Alberto Cañedo Jr., maraming salamat. Yes, thank you very much. Ren Cabrera, Neng, God bless you. Edward Holywick, good morning, press. Edward Holywick, maraming salamat. At kay Sir Mina Pascual, yes, thank you very much. Kay Ma'am Marilyn, Manang Auntie Marilyn Raca Alonso, maraming salamat. Bel Guillermo, at sa lahat ng kasama natin ngayon, Manang Marilyn Ubaro Total, maraming salamat po. Romuardo Rivera Bar, Jinky, maraming salamat. Manang Marisa Marcelo Ako, Irene Respicio Domingo, salamat po. Jose Junior Aguilar Tugas, maraming salamat. Ingat ka palagi. Okay, yan po. Marilyn Ubaro Total, maraming salamat po. Renato Domingo, Princess Lagua Marcos, at sa lahat ng mga kasama natin ngayon. Okay? Ayan po. So, oras na naman po para magpaalam ang inyong lingkod. Brother Jerry De Garcia, maraming salamat for joining us live. Maraming salamat. And kay Manang Nenita Hernando dyan po sa Hawaii. Sa lahat po na nakikinig at makikinig pa at na mga nanonood at manunod pa, God bless you all mga kape. Peace be with you all. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Paeng. Alay na sabi sa inyo, sa lahat po ng mga sitwasyon nangyari sa ating buong buhay, tandaan natin to, unahin po natin palagi ang Diyos. God first, okay? Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. God bless us all, mabuhay, and I love you.